po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sana po dyan. Busog ka sa balita. Dito sa Balitangan. Niyanig na magkasunod na malakas na lindol ang Venezuela ngayong umaga. Sa magnitude 7.5 na pagyanig sa Mike Shah, napasigaw at napatakbo ang mga taong nasa loob ng isang airport doon. Bago po yan, magnitude 7.2 na lindol ang yumanig malapit sa capital city ng Venezuela. Ang iba pang update dyan, ihahatid ng Balitang Hali maya-maya lang. Patay ang isang lalaki matapos masaksak sa gitna ng fiesta sa Cavite City. Ang 17 anyos na biktima, umaawat lang daw sa gulo. Balita hatid ni Jomer Apresto. Ganito karami ang dumalo sa taunang Regada Festival sa Cavite City kahapon, June 24. Pero ang masaya sanang pagdiriwang ng kapistahan, nauwi sa gulo nang magkaroon ng insidente ng pananaksak. Patay ang 17 anyos na biktima na napuruhan sa leeg. Batay sa investigasyon, umawat lang ang biktima sa gulo na nagsimula raw sa simpleng sagian. Actually, ang kasuntukan talaga nitong isa sa ating mga suspect, itong tiyuhin itong victim. Umawat itong victim. Kaso nung umawat siya, mayroon namang isang tao na sumama din sa rambulan at yun nga, nag-struck ng blunt object. Ang tinamaan, ito pong ating victim na 17 years old. Sabi ng ilang saksi doon sa bahaging yon naganap ang pananaksak. Nakatakbo raw ng ilang metro ang biktima pero pagdating dito sa mismong kinatatayuan ko, bigla na lang humandusay ang biktima. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang ginamit na panaksak ayon sa pulisya. Nakita ko lang kasi hawak na ng kaibigan niya yung tama. Nanaig na yung takot. Yung iba nag-iiyakan na rin sa takot. Naaresto ng mga otoridad ang 34 anyos na sospek na pinaniniwala ang unang nakaaway ng tiyuhin ng biktima. Ang itinuturong nakapatay sa biktima, agad na tumakas at nagtago. Nakausap natin yung mga magulang, pati yung asawa niya. Subalit, hindi na po natin naabutan doon yung tao at hindi na rin makontak ng mga magulang niya. Ito po ay may trabaho, sabi nitong ating isang witness ay minsan nagko-construction at isa din po itong tattoo artist. Nasa kustodiya na ng Cavite Component City Police Station ang naarestong sospek at inihahanda na ang mga reklamo laban sa kanya. Sinubukan namin kausapin ang pamilya ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Naikipag-ugnay na rin kami sa lokal na pamahalaan ng Cavite City pero wala pa silang tugon sa mga oras na ito. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Narito pa rin po tayo sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan dalawang estudyante nga ang namaril nitong Lunes. Sa isang bahagi rito, nagtayo ang mga opisyal ng paaralan at isang Catholic Business Group ng isang makeshift na memorial para sa tatlong nasawi dito nga sa insidente. Pwede rito mag-alay ng bulaklak at panalangin yung mga gustong makiramay sa kanila. Kahapon hanggang kaninang umaga, ito yung isa sa mga unang pinupuntahan ng mga estudyante at mga magulang na nagtutungo rito para kunin yung mga naiwan nilang gamit matapos yung kaguluhan noong Lunes. Bukod sa psychological first aid na isinasagawa ngayon sa mga simbahan, may mga estudyante nagtutungo rito para kausapin yung kanilang mga guro dahil sa traumang kanilang naranasan. Samantala, iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng dalawang minor de edad na namaril dito sa San Jose National High School. Ang 15 anyos na estudyante, sinampahan na ng patong-patong na reklamo kaugnay sa nangyari. Narito po ang aking report. Nasampahan na ng Tacloban Police ng reklamo ang 15 anyos si alias Rod dahil sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Si alias Rod na may hawak na kalibre 38 baril, mahaharap sa 3 counts of murder, frustrated murder at multiple counts ng serious physical injury. It was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWD. May tools sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act
Walang kriminal na pananagutan ang 14 anyos na si alias Nash, pero sasailalim pa rin siya sa intervention program na tatagal ng ilang taon. Lumabas na po ang result ng paraffin test and which yielded positive result sa right hand ng both CACL. And then yung result ng examination ng firearm for presence of gunpowder nitrate sa lumabas na din po na positive. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahigpit ang pagbabantay ng kawani sa 2 minor na edad na nasa kanilang kustodiya. Hindi lang tulong pinansyal ang ibibigay nila sa mga namatayan at nasugatan sa krimen. Tututukan din daw ng ahensya ang mental health ng lahat na naapektuhan ng krimen, mga estudyante, kawani ng eskwelahan at mga magulang. Gaya ni Teacher Evita na kasama sa mga sasailalim sa psychological first aid, aminado siya na matindi pa rin ang trauma lalo na't 2 sa 3 nasawi ang kanyang estudyante. Pati na rin si alias Nash. Dahil sa krimen, hindi pa raw niya kayang pumasok sa kanilang classroom kung saan nakunan sa video ang mga pangyayari. Papalapit na dun sa room, nakakaramdam ako ng parang nagnanamb yung buong katawan ko. Nung papalapit na ako, hindi ko na kinaya, nag-breakdown, tapos nag-faint na ako. Dahil din sa pagod at trauma, bunsod ng nangyari kaya nahimatay ang prinsipal ng eskwelahan sa gitna ng pagbisita ni Deputy Secretary Sunny Angara. Pinuri niya ang mga guro ng eskwelahan dahil sa maagap nilang pag-aksyon para protektahan ang mga estudyante. Kung hindi sila nag-lock, talagang mas marami pa yun. Para po sa estudyante, kakayanin. Ang estudyanteng si RJ, pinupuri rin ng mga guro at kapwa-estudyante dahil sa kabayanihan niya para iligtas sa mga kaklase. May kinukuha ko ng may mga sugat sa dibdib, pinasakay namin sa motor. Pagka sakay sa motor, anong ginawa mo? Bumalik pa ulit. Tapos, sino Tas, pangalawa mo? Opo. Pangalawa, yung 3 babae na. Mga babae na kinuha ko dun, tapos pinunta ko sa labas. Tapos yung last, hindi siya na nakakapaglakad, binitbit ko na lang palabas. Kaklase niya ang 2 sa mga namatay sa insidente, pati ang 14 anyos na namaril. Nagkatinginan kami sa mata. So nung nagkatinginan kayo sa mata, anong sunod mo ginawa mo? Wala, yun na yung kinuha ko yung lalaki na tamaan sa dibdib. Babalik pa raw sana siya sa ikalimang pagkakataon pero pinasakay na siya sa ambulansya nang makitang puno ng dugo ang kanyang t-shirt. Hindi kalayuan sa eskwelahan ang komunidad kung saan naninirahan si alias Nash. Wala sa kanilang bahay ang ama't ina ng binatilyo pero nadat na ng GMA News ang kanyang tita. Ayon sa kanya, hindi okay ang pamilya nila ngayon. Kamusta mamang family ngayon? Family side niyo, ma'am? Opo. Ang kanilang mga kapitbahay, nagulat daw ng mapanood sa TV na sangkot ang binatilyo sa pamamaril. Gusto pa ba sila nakatira? Yung magulang mo, Steve. Ano ba? Andiyan pa po sila nakatira. Nakikihalubilo ba? Ipaglaro yan dati dito. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya yun. Maging ang grade 10 student na ito, na kapitbahay din ng Samaril. Di raw makapaniwalang nang makita niya ng harapan na ang namamaril sa kanilang eskwelahan ay ang kanyang kababata. Tapos sunod-sunod na po yung putok. Doon na po kami na meron na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami dun sa loob ng kasal namin. Kwento ng isa pa sa mga kababata niya, madaling mapikon ang binatilyo. Meron nga siyang kalaro, tapos kumuha siyang bato. Tinapon niya yung bato. Bumubo yung ulo. Mamadali na siya. Gulat ka? Nagulat ako kasi nakilala ko po siya. Tapos nagadito lang po. Nasa kabilang barangay naman ang bahay ng 15 anyos na sangkot sa pamamaril. Naroon ang kanyang ama't ina, pero mailap din sila sa kamera. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng sa inyo ngayon dahil ang abogado namin, wag lang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, tinitingnan ngayon sa investigasyon ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng mga bata kung bakit sila nagkaroon ng access sa baril. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na may kaparehong serial number ang revolver na ginamit ng isa sa mga minor de edad. It was traced to a security agency in Cebu. And according to report and when they were asked the actual presence and or actual kung nasan yung barrel, it was traced in another province but not in Tacloban, in Bohol. And so it is now being investigated.
Kinumpirma naman ng Regional Civil Service Unit sa Central Visayas na ang serial number ng nasabing baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu City. Sa ngayon, hawak na ng Regional Field Unit ng Forensic Group sa Bohol ang baril. Inaalam din daw nila kung alin sa dalawang baril ang ginaya o ginalaw ang serial number. Posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na sila, penalize yung doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, humina pa bilang severe tropical storm ang Bagyong Francisco habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, nasa labas na yan ng PAR mamayang hapon o gabi. Kaninang alas 8 ng umaga, namataan ng Pag-asa ang bagyo. 480 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Sa kabila po niya, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes. Masungit pa rin po ang lagay ng northern at eastern seaboards ng probinsya, kaya pinagbabawalang maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy pang hinahatak ng Bagyong Francisco ang hanging habagat. Uulanin ng monsoon rains ang Luzon at Visayas. Mamayang gabi naman o madaling araw bukas papasok na ng PAR ang bagyong tatawaging Gardo. Nananatili itong tropical storm na namataan 1,660 km silangan ng northern Luzon. Sa latest forecast track ng Pag-asa, posibleng humina ang nasabing bagyo habang ito ay nasa loob ng PAR. Gigilid po ito at kikilos pahilaga malapit sa eastern boundary ng PAR hanggang sa lumabas po ito ng PAR bukas. Walang inaasahang epekto ang Bagyong Gardo sa lagay ng ating panahon. Arestado ang isang kasambahay na tumangay ng pera at mga gamit sa pinagtatrabahuhang bahay. Inireklamo rin ang kanyang live-in partner na pinagdalhan niya ng mga ninakaw. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kasong qualified theft. Sa paupaang bahay sa Barangay UP Village, Quezon City na aresto ng mga operatiba ng Anonas Police ang 52 anyos sa babaeng kasambahay na inireklamo ng pagnanakaw umano sa kanyang pinagtatrabahuhan. Huli rin ang kanyang 50 anyos sa live-in partner. Nabawi sa kanila ang mga ninakaw na kitchenware, furniture at iba pang gamit na nagkakalaga ng 33,000 pesos. Hindi naman na-recover ang 150,000 pesos na cash. Base sa investigasyon ng pulisya, alas 8 ng umaga nitong Martes nang umalis ang may-ari ng bahay para makipagkita sa kanyang kliyente. Pagbalik niya ng gabi, tinawag niya yung kasambay at wala nang sumasagot. Doon niya napag-alaman na wala na yung kasambay niya. At na-discover niya na yung mga gamit sa bahay ay nawawala na rin. Ganon din yung cash. Ayon sa pulisya, stay-in ng kasambahay na halos 2 taon na nagtatrabaho sa pamilya. Mag-iisang taon pa lang daw magkarelasyon ng mga sospek. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha yung mga gamit na wala yung kanyang amo. No? At dinala niya doon sa live-in partner niya sa di kalayuan, doon din sa nasabing lugar. Possible na pinagplanuhan nila ito. Nakakulong ang mga sospek sa Anonas Police Station. Nantanungin kaugnay sa kanilang pagkakaaresto. No po, men. Bahala na po ang abogado na yung tanggol po sa akin. Ang abogado ko na lang po magpaliwanag doon. Sinampahan ng kasambahay ng reklamong qualified theft, habang ang kanyang live-in partner ay reklamong paglabag sa anti-fencing law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Thursday latest, kung hook na kayo sa GMA Prime series na The Master Cutter, may dapat pa raw abangan sa susunod na episodes ng serye. Chika ng bidang si Ding Dong Dantes, shocking ang mga susunod na gagawing disguise ng kanyang karakter na si Atoy Padua. Pack daw yan ng multiple levels of excitement na nababagay gabi-gabi. Sa episode kagabi, nagkita na ulit si Atoy at si Audrey, played by Max Collins, matapos ang huli nilang pagtatagpo sa isla. Ang mga kapanapanabik na tagpo, abangan tuwing 8 p.m. sa GMA Prime. Ang dami pa niyang mga papasukin mga kung anong mga disguise. Talagang sobrang packed with multiple level of excitements. So, di ba, hindi lang sa action, may drama, may comedy rin. Siyempre, nandiyan yung suspense. So, talagang multi-genre talaga siya na nababagay gabi-gabi.
Speaking of excitement, malapit nang makilala ang karakter ni sparkle artist Kailin Alcantara sa Kapuso series na Task Force Firewall. Gagampanan ni Kailin ang karakter ni Cali Sandoval na papasok sa Team Firewall bilang forensic analyst. Yan ay matapos masangkot ang kanyang ama sa online sabong. Chika ni Kailin, goal ng serye na magbigay ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga panganib na dulot ng cybercrime. Dapat din daw abangan ang interesting past ni Cali at karakter ng co-star niyang si Miguel Tan Felix na si Galo. Mapapanood ang Task Force Firewall weekdays tuwing 8:50 p.m. sa GMA Prime. Magpapabot ng tulong pinansyal ang isang local government unit sa pamilya ng nasawing grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan dito sa Tacloban School shooting. Ang pamilya naman ng dalawa niyang kaeskwela na nasa intensive care unit humihiling ng dasal para sa kanilang paggaling. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Kritikal ang lagay ng grade 10 student na si Joan Viñas matapos tamaan ng bala sa ulo. Isa siya sa mga napuruhan sa paumaril ng kanyang mga kaeskwela sa San Jose National High School. Ang kanyang inang si Rowena, labis ang pagsisisi na pinayagang pumasok noon ang 17 anyos na anak. Sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpamilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, yun, nawalan ako ng malay. Sa gitna ng kinakaharap ng anak, sa dasal siya lumalapit. Yung mata niya kasi talagang maga. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Sa pangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Nasa intensive care unit din ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na tinamaan ng bala sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa yun dahil natamaan yung intestine niya, tatlong butas. Labis ang pag-aalala noon ng amang si Erwin, lalo't bukod kay Nathan, naroon din sa paaralan ang dalawa pa niyang anak. Talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Ang mga sugatan sa paumaril, binisita ni Leyte Representative Martin Romualdez na dumalaw din sa burol ng 3 nasawing mag-aaral. Nakiramay rin sa mga naulila si Vice President Sara Duterte. Isa rito ang nasawing Boy Scout na si Chris Lawrence Fabian na iniharang ang sarili sa pinto para iligtas ang mga kamag-aral. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Minalin, Pampanga ang kabayanihan ni Fabian. Ayon sa mga lokal na opisyal doon, tubong Pampanga ang mga magulang ng biktima. Nakatakdang ihatid ang resolusyon at tulong pinansyal ng LGU sa burol ni Fabian sa Tacloban. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA News. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na buksan ang kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Kabilang po ang kahon na mula sa Bureau of Internal Revenue sa mga ebidensyang nais pamarkahan ng prosekusyon sa pre-trial conference ng impeachment. Naghain po sila ng manifestation ukol dito at ang defense team handa naman daw sagutin ito. Sabi ng isa sa mga House Prosecutor na si Representative Laila de Lima, ito na ang panahon para buksan ang kahon para hindi na matagalan pagdating sa mismong paglilitis. Idudulog daw ito ng Clerk of the Impeachment Court kay Senate President Win Gatchalian. April 2026 nang isumite ng BIR ang kahon ng tax record sa House Justice Committee bilang bahagi ng impeachment proceedings. Hindi ito binuksan noon bilang respeto raw sa privacy ng taxpayer, lalo't pribadong individual ang mister ng Vice President. Ramdam sa ilang bahagi ng Northern Luzon ang malakas na ulan at hanging dala ng Bagyong Francisco. Sa Basco, Batanes, matinding hampas ng alon ang namataan kaya kinansela muna ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa Batanes dahil sa Bagyong Francisco. Pinaalalahanan ang mga motorista na mag-ingat sa biyahe. Wala namang naitalang sugatan o nasawi dahil sa masamang panahon doon. Malakas na hangin din po ang naranasan sa Calayan, Cagayan. Pinayuhan ang mga residente na huwag muna magpunta sa dagat.
Dinala na rin sa mataas na lugar ang mga bangka. Pasuray-suray na naglalakad ang lasing na lalaki na isa palang pulis na nooy off-duty. Nagkasa ng dalang baril at ginamit bilang panindak sa isang naabutang lalaki. Napaghiwalay naman ang dalawa ng mga residente. Nagsumbong sa pulisya ang biktima. Kinabukasan, sumuko ang pulis na nirelieve sa pwesto at binawian ng baril. Sinampahan siya ng reklamong grave threat. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pulis. Sinusubukan pang kunin ang kanyang panig at ang panig ng biktima. Sa Quiapo, Maynila, arestado ang isang senior citizen na nagbebenta umano ng pills na pampalaglag. Ang kanyang panig sa balitang hatid ni Jomar Apresto. Mangiyak-ngiyak pa ang senior citizen na si Aling Edna, hindi niya tunay na pangalan nang hulihin siya ng mga tauhan ng Manila Police District sa Quiapo, Maynila nitong Martes. Ang 65 years old na suspect naaktuhan daw na nagbebenta ng abortion pills o gamot pampalaglag ayon sa pulisya. Sa bypass video, may kita ang target na itinuturo pa sa pulis na nagpanggap na buyer kung paano ang tamang paggamit ng gamot. Nakuhanan po natin siya ng 5 blister pack na naglalaman po nung abortion pills. So isang blister pack po, meron pong lamang 10 tablet. Lumalabas sa investigasyon na ibinebenta ng suspect ang kada banig ng abortion pills sa halagang 3,500 pesos. Pero sabi ng suspect, wala siyang kinalaman sa nangyari at nataon lang nabibili rin siya ng gamot. Napadana kasi kukuha ko ng gamot ko. Sabi ko nga po sa inyo, ayoko na po magpa-interview eh. Maharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Law, Food, Drug and Cosmetic Act at FDA Law. Noong nakaraang taon, nagkaroon din ng operasyon ng MPD kaugnay sa bentahan ng abortion pills at isang senior citizen din ang nahuli noon. Ang supplier daw noon ng gamot, isang foreigner na may asawang Pinay na tukoy na ang pagkakakilanlan. Bukod sa Maynila, ibinebenta din umano ito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa pamamagitan ng online transaction. I-validate po natin yun kung meron pong pagkakaugnay yung supplier nitong suspect natin dun sa previous na operation na naganap. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA News. Nagtungo rito sa San Jose National High School ang kagawad ng Bureau of Fire Protection na si FO2 Ludwig Eric Soza, ang isa sa dalawang suspect na umaresto sa 15 taong gulang na shooter. Labis ang pasasalamat sa kanya ng mga guro. Pagdating niya rito kanina, ang ilan mahigpit na yakap ang bati sa itinuturing nilang isa sa maraming nagpakita ng kabayanihan sa nangyaring pamamaril dito noong Lunes. Paglilinaw ni FO2 Zosa, pulis ang kasama niyang umaresto sa shooter bagamat nakasuot ito ng pang-sibilyan. Ayon pa sa bumbero, may 2 pang pulis na pawang nakasibilyan ang narito sa campus at nagsagawa ng clearing operation bago pa man nila maaresto itong batang shooter. Samantala, tulad nga na ating iniulat kanina, tuloy pa rin ang pagtungo rito ng ilang estudyante at mga magulang na gustong magbigay pugay sa 3 estudyanteng nagbuwis ng buhay sa karahasang naganap dito noong Lunes. Kasunod ng insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, tulad na nangyari dito sa San Jose National High School, nagtatag ng Manila School and Community Safety Task Force ang lokal na pamahalaan ng Maynila bilang proteksyon sa mga estudyante at sa publiko. Sa ilalim ng polisiya, dapat magkaroon ng safety and threat assessment teams sa bawat school district. Inatasan din na magkaroon ng mga drill at exercise bilang paghahanda rito kada school year. Pinaiigting naman sa pulisyang operasyon laban sa iligal na pagmamay-ari ng baril, gun traffic at gun for hire groups. Suportado ng ilang magulang ang paghihigpit sa seguridad sa lungsod. Mungkahay pa ng iba, dapat ding higpitan ang inspeksyon ng mga bag sa pagpasok ng paaralan. Pinabulaanan ni Senador Cheese Escudero na nakatanggap siya ng mali-maletang pera mula sa mga nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Naniniwala naman si Escudero na kailangan pang madagdagan ang miyembro ng mayorya para mapatatag ang liderato ng Senado. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Nakapanumpa bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Pero sabi ng kasama niya sa mayorya na si Senador Cheese Escudero,
Hindi pa rin masasabing matatag na ang kasalukuyang liderato na binubuo ng 13 senador. Sabi ni Escudero sa kanyang podcast, kailangan madagdagan ang bilang nila. Shaky pa din yung pagiging mayorya. Ang komportableng numero palagi, 18, 16 na mayorya. Sa ngayon, siyempre, ang kailangan gawin nila Senator Gatchalian, ni SP Gatchalian, maghikayat na iba pang mga miyembro na sumapi sa mayorya para maging mas stable yung majority niya. Matatandaan dumulog sa Supreme Court ang grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano para hilinging ipawalang bisa ang June 3 session na nagbakante ng mga posisyon sa Senado kabilang sa Senate President. Pero sabi ni Escudero, dahil meron ng malinaw na bagong mayorya, maaring moot o wala ng saysay ang petisyon. Yung issue yun sa palagay ko ay naging moot na. Moot na dahil nung special session, nagkaroon na ng 13. At may 13 na para ihalal ng formal ang Senate President at gayon din yung iba't ibang mga chairman ng iba't ibang komite. Pag nagkabotohan, sa demokrasya, ginagalang natin yung boto ng mas nakararami. Hininga namin ang reaksyon si Cayetano pero wala pa itong sagot. June 17, nahalal na Senate President si Gatchalian sa special session na ipinatawag ng Pangulo para umano makapagpasa ng mahalagang legislative measures. Pero sabi ni Escudero, Huwag na natin ikaila na ang rason kaya nagka-special session ay para sana maayos yung gusot, sigalot, bangayan. Yun ang marahil isa sa pinakamabigat na konsiderasyon. Kailangan ma-settle yung issue one way or the other. Hindi pwedeng manatiling ganun ang Senado na may dalawang ulo. inamin ni Escudero na may nag-alok sa kanya noon na maging Senate President pro tempore pero tinanggihan niya ito. Sabi ko, hindi ako interesado, hindi ko kailangan. Minungkahi ko nga si ating Senate President Soto. Para sa akin, gusto niya, hindi ko naman gusto. Hindi namin kailangan pagtalunan o pag-agawan. Itinanggi naman ni Escudero ang aligasyon ng isang nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico na hinatira ng 4 na maletang may lamang pera ang bahay ni Escudero. Tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at marami nakakaalam niyan. Mali din yung address nila eh. Ayon kay Escudero, itinuturing niya ang aligasyon bilang bahagi ng politika. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas, nakakampi. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Isa na namang karahasang sangkot ay mga estudyanteng menor de edad. Sugatan ang isang mag-aaral sa San Carlos, Negros Occidental matapos saksakin ng kanyang kaeskwela. Ayon sa pulisya, bago ang insidente, nagsumbong pa ang biktimang grade 9 sa kanyang guro tungkol sa natanggap na pagbabanta. Nang lumabas sa paaralan, doon na raw siya sinaksak ng grade 10 student. Nagtabo ng saksak sa tiyan ang biktima at ngayon nasa maayos ng kalagayan. Base sa investigasyon, away ng kani-kanilang mga grupo ang naging ugat ng pananaksak. Nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng pulisya ang nanaksak. Depensa niya, gumanti lang siya dahil sinuntok daw siya ng biktima. Wala pang pahayag ang biktima pati ang pamunuan ng paaralan. Ayon sa DepEd Negros Island Region, ipinatawag na ang mga magulang ng mga sangkot. Paigtingin din daw ng pulisya ang seguridad sa loob at labas ng paaralan. 2 estudyante sa junior high school sa Zamboanga City ang nahulihan ng pellet gun o replika ng baril. Kita sa video na hawak ng isang estudyanteng nasa labas ng school fence ang 2 pellet gun. Tinatawag niya ang isa pang estudyante sa loob para ipasok ang isa sa mga hawak na pellet gun. Isinumbong yun sa pamunuan ng eskwelahan na isa nilang kaeskwela na kumpiska ang mga pellet gun. Paliwanag ng grade 7 at 8 na estudyante, pandepensa lang daw nila ang mga pellet gun mula sa mga namamaril nito na tambay sa labas ng paaralan. Para sa kaligtasan ng mga estudyante, faculty at staff, ipinagbabawal ang pagdadala ng baril at mga replika nito sa mga eskwelahan. Ayon sa principal ng paaralan, isinailalim na sa counseling ang 2 bata at kanilang mga magulang. May nagbabantay na rin sa labas ng paaralan para maiwasan ang insidente. Nag-donate ng 2.5 million pesos sa GMA Kapuso Foundation ang ilang global icons. Yan ay sina F4 members Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu ng hit Taiwanese series na Meteor Garden.
pati na ang Taiwanese singer-songwriter na si Ashin na kasama ng F4 sa reunion concert na F Forever World Tour na magkakaroon ng Manila leg this weekend. Ayon sa GMA Kapuso Foundation, mapupunta ang donasyon sa kanilang Operation Bayanihan para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Women Power! Quarterfinals bound ang duo ni na Pinay tennis star Alex Ayala at tennis icon Venus Williams sa Bad Homburg Open. Panalo po sina Alex at Venus sa kanilang laban kontra kina Catherine Harrison ng Amerika at Alexandra Osborne ng Australia. Sa dalawang sets na naig ang Ayala-Williams duo sa scores na 6-3 at 6-4. Ito ang unang beses na maging doubles partner sina Alex at Venus. Makakarap nila sa quarterfinals sina Teresa Mihalnikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain. Update po tayo sa malakas na lindol sa Venezuela. Nagdeklara na ng state of emergency ang interim president matapos ang dalawang magkasunod na lindol doon kanina. Tulong-tulong ang rescue workers para maialis mula sa gumuhong gusali sa Caracas ang isang biktima. Hindi pa nagbibigay ng bilang ng mga nasawi o sugatan ng mga otoridad habang tuloy ang rescue operations. Pero sabi ng ilang opisyal at presidente, marami ng sugatan dahil sa magkasunod na lindol. Ay sa United States Geological Survey, nauna ang magnitude 7.2 na lindol na nangyari 6:04 ng umaga roon. Halos 1 minuto ang lumipas nang yumanig naman ang magnitude 7.5 na lindol. Parehong sa timog silangan ng Yumare, Venezuela ang epicenter ng dalawang lindol. Sa kanlurang bahagi yan ng capital ng Venezuela na Caracas. Batay po sa datos ng Philippine Embassy in Bogota na may jurisdiksyon sa Venezuela, 74 ang Pinoy doon. Kinasuhan ng 3 International Criminal Court judges si US President Donald Trump at ilan niyang cabinet members. Plaintiffs ng naturang kaso ang ICC judges mula sa Canada, Uganda at Benin. Kabilang po sila sa mga pina-freeze ang assets, isinailalim sa travel ban at financial restrictions sa ilalim ng executive order ni Trump noong 2025. Kasunod po yan ang inilabas na warrant of arrest ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa umano'y war crimes at crimes against humanity sa Gaza. Ayon sa plaintiffs, unlawful ang sanctions laban sa kanila at labag ito sa mga obligasyon ng Amerika sa ilalim ng international law. Wala pang pahayag si Trump o ang White House kaugnay sa lawsuit ng mga hukom ng ICC. Madaling araw nitong Martes, kitang tumatawid ang babaeng grade 6 student sa pedestrian lane sa A. Mabini Street, Barangay 5, Caloocan. Papasok siya sa eskwelahan nang bigla siyang masagasaan ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng bata. Nilingon pa siya ng rider bago tumakas. Sinubukan pang habulin ng ilang residente ang rider pero hindi na siya naabutan. Dumulog ang magulang ng bata sa pulisya at barangay para makilala ang nakasagasang rider. Ang direksyon ho na tinahak ng driver papuntang monumento o kaya papuntang Tugatog, Malabon. Patuloy po ang aming pagtugis kung saan talaga siya papunta. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang insidente at hinahanap na ang motorsiklong gamit ang rider sa pamamagitan ng CCTV backtracking. Ayon pa sa barangay, malimit ang aksidente sa lugar kahit maliwanag at may nakabantay na mga tanod. Accident prone po talaga yun. Yung mga driver ho kasi hindi sinusunod yung pedestrian lane doon eh. Paalala na lang ho sa mga driver kung pwede. Pag may nakita kayong may mga tumatawid, at alam niyong pedestrian lane yun, kailangan dahan-dahan naman kayo sa pagpapatakbo. Labis na nag-alala ang nanay ng biktima. Mabuti na lang daw at hindi napuruhan ng kanyang anak. May tumawag lang po sa akin na e-trike driver na dati niyang service para sabihan ako na nahagip ng motor yung anak ko. Dinala ko po sa ospital agad para ma-check kung may bali ba yung anak ko. So far, okay naman po. Wala naman po siyang bali. Tinuturuan daw niya ang anak na mag-commute at pumasok mag-isa dahil may inaalagaan pa siyang sanggol. Pero dahil sa nangyari,
Siguro from now on, pagpasok niya, ihahatid ko ulit siya para maiwasan yung aksidente ulit. Hindi muna nakakapasok sa paaralan ng biktima na nagpapagaling pa. Panawagan ng magulang ng biktima sa rider. Sa iyo, rider, sana meron kang konsensya, no? Kung maisip mo man na balikan yung anak ko, sana man lang tinulungan mo yung anak ko, hindi yung tiningnan mo lang. Grabe, kawawa yung anak ko. Nananawagan ng Barangay 5 sa may impormasyon tungkol sa rider na ipagbigay alam sa kanila o sa pulisya para madakip. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Sisikapin daw ng prosekusyon at depensa na matapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, gaya nga na dati ay hindi pwede ang media sa loob ng kwarto kung saan ginagawa ang pre-trial conference, pero base sa mga litrato at video na inilabas ng Senate PRIB ay makikitang abala ang prosecution and defense sa pagmamarka ng ebidensya. Sa panig ng depensa, narito po ay si Attorney Michael Powa at ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison at iba pang kasamahan nilang abogado. Sa panig naman ng prosecution ay narito po si Representative Terry Ridon at mga private prosecutors. Kahon-kahon mga dokumento ko ni ang nakitang itinasok sa pre-trial conference room para markahan. Ayon po sa clerk of court na si Attorney Ray Bantug, ay sisikapin nilang tapusin ngayong araw ang pre-trial conference. Pero kung hindi kaya ay posibleng hanggang bukas pa ito. Kahit nagtatagal itong pre-trial, Connie, dahil sa dami ng dokumento, ay sinasabi po ni Bantug na wala silang pinag-uusapan na pag-delay o pagkaantala ng impeachment trial na nakaset simulan sa July 6. Ayon po kay Ridon, posibleng unang matapos ang Article 2 kaugnay sa umano'y unexplained wealth ng BICE. Ang Article 1 naman po, nakaugnay naman sa misuse of confidential funds, ay patuloy na minamarkahan din hanggang ngayon. Inaabangan din natin ngayon, Connie, yung pagsasalang ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Hiniling po ng prosecution na mabuksan ito para mamarkahan yung mga dokumento. Hinihintay pa po ang formal na sagot dito ng mga abogado ng BICE. Kung hindi naman daw mabuksan, ayon po kay Ridon, pamamarkahan nila ang mismong kahon bilang ebidensya. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Senado, Connie. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis sa bansa. Base po sa datos ng Department of Health mula January 4 hanggang nitong June 6, umabot sa mahigit 2,000 ang mga kaso. Mas mataas po yan ng 6% kumpara sa mahigit 2,000 noong 2025. Karamihan po sa mga tinamaan nito, mga magsasaka na na-expose sa baha sa kanilang mga taniman. Muling paalala ng DOH, iwasang lumusong sa baha lalo kung may sugat. Kung hindi maiiwasan, magsuot po kayo ng bota. Agad maghugas na may sabon pagkatapos po lumusong. Magtungo rin po kayo sa health clinic at magpakonsulta para maresetahan ng gamot o prophylaxis. Nagsama-sama ang artists at fans sa one-of-a-kind celebration of music sa Billboard Philippines P-Pop Unite. Kasama sa mga nagpainit ng dance floor ang 7-piece sparkle group boy band na Cloud7, ang P-pop group na Vision, pati na ang grupo ni The Clash panel J.R. Torreliza na BGYO. Highlight sa P-pop Unite ang passion, talent at supportive community that makes the genre known and rise. Hashtag feeling thankful and honored ang Cloud7 sa opportunity na makapag-perform alongside other P-pop acts. Ano naman kaya ang reaksyon nila sa pagganap ng co-member nilang si Cairo sa GMA Afternoon Prime series na You're My Favorite Song? Sobrang saya po, grabe. Kasi nakita niyo na po ba ito? Ang pogi-pogi oh. Kami nasigaw kami pag nakikita namin si Kuya Cairo sa screen. Saka while we were training, inaabangan namin yung first episode.
Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Live mula rito sa Tacloban City. Rafi Tima po. Ako naman po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.